una sa lahat. Papasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it and I feel very, very happy. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Romualdez sa ICI, dating Speaker Martin Romualdez sumarap na sa Komisyon kontra Korupsyon. Dapat na rin daw umuwi si Congressman Zaldico. Walang palakasan kay Pangulong Marcos na nanggaling pagpapagawa ng mga farm-to-market road, hindi pwedeng daanin sa Padrino. Paghahanda sa The Big One, bukod sa mga paaralan, mga ospital sa Metro Manila, pinaghahanda rin sa posibleng pagtama ng malakas na lindol. Pumarap na si dating Speaker Martin Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nung lumabas si Speaker Romualdez ay puro pagpapasalamat o kaya ay parang pleasantries yung narinig ng media dun sa kanyang pahayag. Pero anong detalye na narinig mo pagkatapos niyang umalis dyan sa ICI? Tama ka, Jiggy. Binahagi nga raw nitong si dating House Speaker Martin Romualdez yung kanyang personal na kaalaman tungkol sa budget process kahit hindi siya kasama dito sa bicameral conference committee. Dito kasi yung sinasabing nagkakaroon ng bilyong-bilyong insertions para sa umano'y kickback. Ibabahagi raw ni Romualdez ang lahat ng nalalaman niya sa ICI para mapabilis itong mga investigasyon. Nadawit si Romualdez dito sa flood control scandal matapos sabihin ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na tumatanggap si Romualdez ng kickback. Pero nilinaw naman itong mag-asawa na hindi nila personal na nakausap itong si Romualdez. Nagpapasalamat naman si Romualdez sa ICI sa pag-iimbita sa kanya. At handa raw siyang bumalik sakaling ipatawag siya. Handa rin daw siyang isapubliko ang kanyang salin kung sakaling imandato ito sa kanya ng ICI. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Romualdez. It's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Jiggy, sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaca na nakatulong naman itong mga naging pahayag ni Romualdez sa kanilang pagdinig. At wala raw dinawit o isinisi itong si Romualdez at sinabi lang niya kung sino yung mga mababatas na kasama niya sa pagbuo ng budget. Ipapatawag din daw ang mga mababatas na ito sa isang hearing. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Hosaca. I cannot divulge the names first, no? But we will inform you once we have invited them. So, these people we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget preparation, which also pertains to the alleged anomalous flood projects. Jiggy, sinabi rin ni Attorney Hosaca na nagsumite ng isang affidavit itong si Romualdez. Pero dahil hindi pa ito nababasa ng komisyon, ipapatawag daw ulit itong si Romualdez para sa mga karagdagan pang mga tanong. Jiggy. Gerard, dalawang magkadikit na tanong. Ito yung maganda sana kung live streaming na nakikita itong mga gantong pagdinig. Kasi makikita dito ang demeanor ng mga taga dyan sa ICI. Kung pagdating ba ni Romualdez, VIP ang treatment. Kumpara doon sa ibang mga witness na pinapatawag dyan. Wala bang pag-asa na ma-live stream? At number 2, ano naging reaksyon ni Romualdez doon sa sinasabi ni Orly Guteza, yung security consultant ni Zaldico, na isa siya sa binabagsakan nitong si Guteza na milyong-milyong piso doon sa kanyang bahay mismo sa Forbes?
Nako, Jiggy, alam mo, araw-araw naming tinatanong si Attorney Hosaca tungkol dyan sa posibilidad na magkaroon ng live stream o magkaroon man lang sana ng access ang media dito sa mga hearing nito. Pero sa ngayon, talagang wala silang balak na isa publiko ito, walang live stream at magdedepende lamang tayo sa mga press conference at kung ano sasabihin nitong si Attorney Hosaca. Ngayon, natanong daw dito sa hearing na ito si Romualdez tungkol dito sa umano'y pagtanggap nga niya ng kickback at talagang i-deny niya daw ito at wala raw siyang kaugnayan doon sa naging testigo nga ni Senator Rodante Marcoleta na si Orly Gotesa. Pakinggan natin ang naging pahayag nila dyan. He's not part of my security. Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony, and their testimonies have already been denied. At Gerard, hindi sumipot sa pagdinig ng ICI si dating Congressman Zaldico. Ano ang pwedeng gawin sa kanya na komisyon? Jiggy, ang pwedeng gawin dito ng ICI ay lumapit sa korte para humingi ng arrest warrant para dito kay Ko. Pero kanina sinabi sa atin ni Attorney Hosaca na pag-aaralan pa nila kung ano yung dapat nilang gawin. Natanong din dyan tungkol dyan si Romualdez. Sinabi niya kahit sinong ipatawag ng ICI ay dapat humarap sa komisyon. Matatandaan natin na itong si Zaldico ay nasa labas ng bansa simula nang pumutok itong flood control scandal at sa huling pagkakaalam ng DOJ ay nasa Europa itong dating kongresista. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Matapos ang sunod-sunod na lindol sa iba't ibang panig ng bansa, pinaghahanda ng DOH ang mga ospital sa Metro Manila sa posibleng pagtama ng The Big One. Live mula sa Caloocan City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, una sa lahat, ano ba ang worst case scenario kapag tumama na itong The Big One? Jiggy, ayon nga sa PHIVOLCS, posibleng umabot sa 48,000 yung casualties sa Metro Manila and nearby provinces sakali pong mangyari itong The Big One. Yan po yung magnitude 7.2 na lindol sakali pong o paggumalaw po itong West Valley Fault. Ayon po sa PHIVOLCS ay hinog na ang fault line na yan na huli pong gumalaw noong 1658. Kanina ay nagkaroon po ng pagpupulong ng DOH together with officials from different NCR hospitals. Yan po ay para pag-usapan yung kanila pong kahandaan sa halingang tumama itong The Big One. At in-instruction na rin ni DOH Chief Ted Herbosa yung mga ospital na i-review yung kanilang mga preparedness plan at siguruhin din yung structural integrity ng mga ospital para nga maiwasan yung mga gantong casualties. Narito po ang pahayag ni Herbosa. In a big one, tayo ang dapat huling facility na hindi babagsak. Make sure that our gensets will operate at least temporarily. And then water supply, make sure meron tayong stocks. You cannot operate a hospital without water and electricity. JC, yung ganito karaming casualty, kung sakaling, wag naman sana, kung tatama itong The Big One, ay kaya bang tugunan ng ospital? Yes, Jiggy, magpapatupad nga ng surge capacity itong mga DOH hospitals. Ibig pong sabihin, they will add more beds para nga mas maraming mga patients yun pong kanilang ma-accommodate. Kumbaga, aalalay po yung mga other DOH hospitals in the event na magkaroon po ng damage yung pang ibang mga ospital. And tinukoy na rin ng DOH, Jiggy, no, yung mga ospital na nakalaan para nga doon sa 4 na quadrants dito po sa Metro Manila. Ito po yung pwedeng takbuhan ng ating mga biktima ng lindol kung sakali. Diyan po sa North Quadrant na sakop ang mga lungsod Caloocan, Malabon, Valenzuela at Navotas. Meron pong 11 na nakalaang ospital. Meron namang 5 hospitals na nakalaan sa West Quadrant na sakop ang lungsod ng Manila, San Juan at Mandaluyong. Meron namang 2 ospital sa East Quadrant sa mga lungsod
ng Pasig at Marikina, and at least 2 hospitals naman para nga doon sa South Quadrant. Sakop po ang mga lungsod ng Las Piñas, Makati, Muntinlupa, Parañaque, Taguig, Pasay at bayan po ng Pateros. Hindi pa kasama, Jiggy, sa list na yan yung mga LGU at private hospitals. Jiggy, doon naman sa update ng DOH ay 11 health facilities ang na-damage po ng malakas na lindol dyan sa Davao Oriental. Nagdeploy naman na raw ang DOH ng response teams doon. Jiggy. Yan pong ulat ni JC Cosico live mula sa Caloocan City. Inspeksyon naman ng DepEd at mga lokal na pamahalaan ng mga eskwelahan sa Metro Manila sa gitna ng banta ng lindol. Isa-isang sinuri ng mga city engineer ang katatagan ng mga school building habang suspendido ang face-to-face classes. Bukod dito, nagsagawa rin ng disinfection dahil sa banta ng malatrangkasong sakit ngayong flu season. Muli namang nilinaw ng DOH na walang outbreak ng flu-like illnesses. Hiniling din ng DOH sa DepEd na makipag-ugnayan sa kanila sa pagsuspende ng mga klase. Itong pag-suspend ng klase, if you ask me, makakatulong yan. But I wish nag-coordinate lang sila. Kasi nga, syempre, pag nag-declare ka and you say, no classes because of flu-like symptoms, kami ang tatanungin. Correct. And then we will caught And it will unaware. cause alarm to And then other it will cause people. an alarm. Susunod, katiwalian sinisi ng Finance Department sa mababang kita ng gobyerno. At palakasan system sa pagpapatayo ng farm-to-market roads, tutuldukan na raw ni PBBM. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Sinisi ni Finance Secretary Ralph Recto ang katiwalian sa gobyerno kung kaya't bumaba ang kita ng gobyerno. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Kapatid, paano pinaliwanag ni Secretary Recto ang epekto sa ekonomiya ng flood control scandal? Sige, sa pagdinig nga ng Senado, kaugnay sa panukalang budget ng Department of Finance para sa 2026, natanong ni Senate Finance Committee Chairman Win Gatchalian ang DOF kung bakit tila hindi raw nakakamit ng ating gobyerno yung revenue target natin o yung dapat na kinikita ng gobyerno natin in the last 3 years. At ang paliwanag dyan ni DOF Secretary Ralph Recto, isa sa dahilan ay korupsyon. Ang sinasabi ni Secretary Recto, kaugnay dyan, yung mga maanumalyang flood control projects. Nagtataka daw yung kalihim kung bakit buhos yung pondo sa mga flood control projects pero tila hindi ito nauuwi sa paglago ng ating ekonomiya. Sabi pa nga ni Secretary Recto, kung hindi raw sana nauwi sa korupsyon, yung mga pondo para sa mga proyektong yan, maaring lumago pa raw sana yung ating ekonomiya ng 6 to 6.2%, which did not happen. Narito yung bahagi ng pahayag ni Secretary Ralph Recto. Dahil napunta ang parte ng capital outlay doon nga sa ghost projects or substandard projects ay apektado yung growth natin. Siguro yung ekonomiya natin would have been growing at mas malaki ang koleksyon ng BIR at BOC. At ngayon natanong ba si Secretary Recto kung kumusta ang koleksyon ng buwis sa gitna ng isyu ng korupsyon? Natanong din ni Senator Win Gatchalian, kinumusta niya, kamusta yung tax collection natin? At ang tinanong din ni Senator Gatchalian, may ilan ba ang mga kababayan natin na tila nawawalan na ng gana na magbayad ng buwis dahil nga sa kaliwat ka ng issue ng korupsyon, may mga rallies pa about it. Bagay na umayon si Secretary Recto. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Do you see any slowdown in terms of paying taxes? Yes, nararamdaman na ng BIR yan. Medyo yung growth rate ng collection nila nababawasan ng konti but so far, manageable naman. Jiggy, sinabi rin ni Secretary Recto sa pagdinig na posibleng bumagal ang paglago ng ating ekonomiya for the third quarter and fourth quarter this year. Maari pa yan mag-extend hanggang first quarter ng 2026. Bakit? Dahil daw yan sa mga reforma na pinagagawa ni Pangulong Marcos para nga masiguro na hindi mauuwi sa katiwalian yung mga pondo para sa ating mga infrastruktura. Paliwanag niya, sa ngayon kasi may mga projects tayo na
naka-hold muna. At kapag naka-hold yung project, naka-hold din yung pondo dyan. Ibig sabihin, Jiggy, kapag naka-hold yung mga programang pang-infrastruktura ng ating gobyerno, hindi bibili ng materyales, hindi makakagawa ng mga bagong trabaho, therefore, affected yung ating ekonomiya. But inassure naman ni Secretary Recto na once ma-lift yung mga restrictions na yan, ay papunta na rin sa paglago kahit papano yung ating ekonomiya. So yan muna yung latest sa mga kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Menelos Baños live mula sa Pasig City. Hindi na ubrang palakasan system sa farm-to-market road projects ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi yan ng Pangulo sa harap ng mga magsasaka sa Claveria, Cagayan. Ayon sa Pangulo, gumawa na sila ng plano para sa farm-to-market roads sa buong bansa. Kukonsultahin daw mga lokal opisyal para matiyak na tama mga kalsadang ayusin. Una ring sinabi ng Malacanang na imbisigan ng higit 100 milyong pisong halaga ng umano'y ghost farm-to-market roads sa Mindanao. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung farm-to-market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm-to-market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Susunod, ilang kongresista ginit na iligal ang 243 billion pesos na unprogrammed budget sa 2026 budget. Access sa salin ng mga opisyal ng gobyerno niluwagan ng ombudsman. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Kahit pasado na sa Kamara ang 6.79 trillion pesos na 2026 national budget, umaalma pa rin ang ilang kongresista dahil yan sa lumusot na 243 billion pesos na unprogrammed funds na anilay parang pork barrel. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ito nga yung mga problema, yung unprogrammed na tila ba pinagpaparte-partehan dahil hindi naman talaga nakikita, ngayong nabuking na ng mga Pilipino. Yun yung nakita na natin doon sa mga nakaraang budget season. So ano ang planong gawin dito ng mga kongresista ngayong naandyan pa rin yung unprogrammed funds na iyan? Jiggy, nanindigan nga yung Makabayan Bloc at yung Akbayan Party List na dapat alisin na itong higit 243 billion pesos na unprogrammed appropriations. Ito po yung mga item na nakapaloob nga doon sa budget pero mapupondohan lamang kapag may sobrang pera na ang gobyerno. Giit nila, pwedeng pagmulan ng korupsyon at pwedeng maabuso ang unprogrammed funds. Narito ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Yes, tinanggal ang flood control. Pero yung mga allocation ng mga kongresista para sa flood control, nilagay lang nila sa ibang forma ng infrastructure. No? Yung mga kalsada, mga tulay, multipurpose buildings, farm-to-market roads, classrooms. No? At yung unprogrammed appropriations, pwede pa rin gamitin for infrastructure yan. Jiggy, matapos ngang ipasa ng Kamara ay magpapasa rin ng sariling bersyon ng budget ang Senado at saka pag-iisahin yung kanilang mga bersyon sa Bicameral Conference Committee. Jiggy. At Marian, matuturing ba talagang legal itong unprogrammed funds? At bakit hindi na lang kung savings, talagang neutral ground dalin, ibalik sa Treasury at saka na lang mag-request kung kinakailangan? Of course, medyo tatagal lang konti, pero yung nakikita ng taong bayan, talagang hindi naman nakukupit. Jiggy, ginit nga ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na labag sa konstitusyon kung hindi nga dadaan sa Kongreso itong paggasto sa mga pondong ito. Dapat daw yung mga proyekto, lalo na nga itong mga foreign assisted projects ay ilalagay sa regular budget at hindi lump sum. Narito ang pahayag ni Congressman Jokno. Ang pinag-uusapan natin ay over 200 billion pesos. For so many reasons ay dapat talaga nasa regular budget yan. For certainty in terms of our international partners, for our own monitoring. These are big-ticket items that shouldn't be put in unprogrammed appropriations.
Jiggy, dagdag pa nga ni Congressman Jokno, kung may biglang pangangailangan tulad nga nung sinasabi mo sa pondo, may proseso naman talaga sa saligang batas kapag pasa nga ng supplemental budget. Samantala, dinepensahan naman ng palasyo itong unprogrammed appropriations. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mahalaga ito lalo na kung nauubos na raw yung pondo ng NDRRMC dahil sa mga kalamidad. Ayon naman kay DBM Secretary Amina Pangandaman, yung mga unprogrammed appropriations daw ay hindi secret o discretionary funds, kundi standby allocation daw na aprobado ng Kongreso. Yun muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Formal nang niluwagan ng Ombudsman ang access ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, ano na ang bagong sistema sa pagsasupubliko ng mga SALN? Jiggy, kung dati nga ay pahirapan ang access ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, ngayon madali na. Yan ay dahil pwedeng mag-request na ang kahit sino at kailangan lang daw magsumite ng ID at iba pang kaukulang dokumento. Pwedeng humingi ng kopya niyan sa Ombudsman Headquarters para sa national officials at sa kanilang mga sectoral office para naman sa mga lokal na opisyal. Ang hawak ng Ombudsman ay ang mga SALN ng Pangulo, Bise at Dise, bukod pa roon nga sa mga nabanggit natin na iba pang national at local official. Para naman sa mga senador, kongresista at mga taga-hudikatura, pwedeng i-request ang kanilang mga SALN sa kani-kanilang institusyon. Hiwalay kasi ang kanilang repository kaya hinihikayat din sila ng Ombudsman na sumunod o magkaroon na ng kaparehong guidelines. Giit naman ng Ombudsman, hindi na kailangan ng consent o permiso ng kahit sinong opisyal sa paglalabas ng SALN. Jiggy. Ari, anong kaibahan nito sa polisiya ng nakarang Ombudsman na si Ombudsman Samuel Martires? Jiggy, nabanggit nga natin na hindi na kailangan ngayon ng consent sa mga SALN. Noong panahon kasi ni dating Ombudsman Samuel Martires, halos sarado o walang access dyan. Maglalabas lang daw ng SALN kung merong court order o kung may notaryadong letter of authority na pinapayagan itong ilabas ng opisyal at lahat ay dedepende pa rin kung aaprubahan din ng Ombudsman. Binigyang diin ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na makakatulong ang pagsasapubliko ng mga SALN sa ginagawa ngayong investigasyon sa korupsyon sa bansa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Obviously, it can help with the lifestyle check to see if there are disproportionate wealth within the ranks. No? So, pag nakita po natin na ang isang tao ay may Ferrari, may Lamborghini, or may bahay sa mga magagandang lugar na alam natin napakamahal, then it can be used now as a basis or supporting evidence to a complaint as against a person for graft and corruption. At Kari, may binigay na bang update ang DOJ at Ombudsman kaugnay sa investigasyon sa flood control scandal? Yes, Jiggy, ipinasa nga ng Justice Department ang kanilang findings sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan kanina rito sa Ombudsman. Nagkakahalaga raw ang mga proyektong yan nang hindi lalampas sa 150 million pesos ang bawat isa. Kabilang sa mga dawit dyan, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at DE at Assistant DE Bryce Hernandez at JP Mendoza. Gayon din daw ang contractor na Sims Construction Trading. Kabilang sa mga inirekomendang reklamo ng DOJ sa Ombudsman, ang graft, malversation, falsification of public documents at perjury. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, simula pa lang ito ng kanilang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Marami pa raw silang mga inihandang kaso kung saan dawit pati ang mas matataas na opisyal. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Kari Cator live mula sa Quezon City. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.